Nagsisimula ang pelikula sa Seoul kung saan nakikilala natin ang ating pangunahing tauhan na si In Chang, isang miyembro ng pangkat ng militar na nag-aalis ng mga pampasabog. Ang unit niya ay kasalukuyang nagdidisarma ng mga hindi sumabog na bomba na natagpuan sa isang construction site mula pa noong Korean War. Tuwang-tuwa si In Chang dahil ngayon ang huling araw niya sa serbisyo bago siya tuluyang magretiro sa militar. Pagkatapos ma-discharge ang bomba, umuwi si In Chang, at habang papauwi ay tumawag siya para kumustahin ang buntis niyang asawa na si Choi. Kagagaling lang nito sa regular na check-up sa ospital at siniguro sa kanya na maayos ang lahat. Gustong malaman ni In Chang ang kasarian ng kanilang anak, ngunit tumanggi si Choi at sinabi niyang umuwi muna ito bago niya sabihin. Ilang sandali lang, isang napakalakas na lindol ang yumanig, at kumalat ang balitang sumabog ng marahas ang Mount Paekdo, na matatagpuan malapit sa hangganan ng China at North Korea. Umabot ang mga pagyanig hanggang Seoul kung saan malakas na yumanig ang lupa at nagsimulang gumuho ang mga gusali. Maraming tao ang trahedyang sinapit sa kaguluhan, ngunit determinado si In Chang na marating ang kanyang asawa. Nakahabol siya sa pag-iwas sa mga gumuguhong debris ngunit naaksidente sa huling sandali. Tumakbo siya palayo nang may bumagsak na napakalaking gusali sa ibabaw niya, ngunit milagro siyang nakaiwas. Kailangan niyang malaman kung lalaki o babae ba ang magiging anak niya. Samantala, makikilala natin si John, ang Senior Secretary ng Civil Affairs, na bumisita sa isang lalaki na nagngangalang Professor Kang. Lumabas na ang lalaking ito ay isang siyentipiko na matagal nang nagbabala tungkol sa ganitong pagsabog. Ngayon, matapos ang maraming taon na pagsisiyasat sa kanyang mga teorya, naghahanda na siyang umalis ng South Korea at pumunta sa United States, kung saan siya may citizenship. Hinihingi ngayon ni John ang tulong niya upang harapin ang kasalukuyang sakuna, ngunit tumanggi si Kang at naglakad palayo. Gayunpaman, nang banggitin ni John ang kanyang madilim na nakaraan at bantaan siyang ipaaresto, napilitan siyang sumunod. Kalaunan, nakipagpulong si Professor Kang sa mga matataas na opisyal at ipinaliwanag na ang Mount Paekdo ay may 4 na magma chamber sa ilalim nito. Ang kamakailang pagsabog ay ang una lamang, at inaasahang may 3 pang kasunod. Ang huling pagsabog ay maaaring maging napakalakas na kaya nitong wasakin ang halos kalahati ng Korean Peninsula. Upang mapigilan ang ika-4 na pagsabog, iminungkahi ni Kang ang pagpapasabog sa isang minahan malapit doon gamit ang lakas na katumbas ng 6 na nuclear warhead upang mabawasan ang pressure. Ipinaliwanag niya na maaaring pahinain ang puwersa ng lover sa pamamagitan ng pag-drill ng daanan papunta sa magma chamber upang dumadaloy ito ng ligtas sa ilalim ng lupa. Pero ang paggawa ng ganoong lagusan ay mangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya. Nang marinig ito, nagulat at natakot ang mga matataas na opisyal at tumangging ituloy ang plano, dahil kung malaman ito ng Amerika, maaari itong magdulot ng panibagong digmaan. Gayunpaman, makalipas ang ilang sandali, lihim na ipinatawag ng Pangulo ng South Korea si Professor Kang sa kanyang opisina at hinimok siyang ipagpatuloy ang misyon kahit na napakaliit ng tsansang magtagumpay. Kasama sa plano ang pagbaliwala sa mga hakbang ng US para sa denuclearization, pagpasok sa teritoryo ng North Korea, at pagpapasabog ng isang nuclear device malapit sa hangganan ng China. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si In Chang ng tawag mula sa colonel na nagtalaga sa kanya ng misyon na pumunta sa North Korea para sa bomb disposal. Una siyang tumanggi dahil retirado na siya, ngunit ipinaalala ng colonel na para sa kinabukasan ng kanilang bansa ang misyong ito at nangako pa siyang isasama ang asawa ni In Chang sa US military transport plane para sa paglikas. Ayaw man niya, pumayag si In Chang sa kondisyon na lalaki ang kanilang anak at umuwi upang sabihin sa kanyang asawa na tinawag siyang muli para sa isang misyon. Hindi niya binanggit na sa North Korea ito para hindi mag-alala ang asawa niya. Muli niyang tinanong ang kasarian ng kanilang anak, ngunit sinabi lang ng asawa niya na umuwi siya ng maaga para makita niya mismo ang kanilang sanggol. Kinabukasan, nagkita si In Chang at ang kanyang team kasama ang mga opisyal at nalaman nilang may 6 na long-range nuclear missiles pa ang North Korea na hindi pa nagagamit. Hinati ang plano sa 2 grupo. Ang team ni In Chang ang magdidisarma ng missile, at isang hiwalay na Special Operations Unit ang bahala na mag-asikaso ng natitirang bahagi ng operasyon, kabilang ang transport at detonation. Nalaman din nila ang tungkol sa isang informant ng North Korea na si Jun Pyong, na nakakaalam kung saan nakatago ang missile ngunit kasalukuyang nakakulong sa kanilang bansa.
Sa kabutihang palad, nilagyan siya ng South Korea ng GPS tracker, kaya kailangan siyang iligtas ng grupo, kunin ang uranium, at itakda ang bomba para sumabog sa loob ng minahan. Sa sumunod na eksena, tuluyan nang isinagawa ang plano at lumipad ang dalawang grupo sakay ng isang transport plane. Ngunit napuno ng makapal na volcanic ash ang himpapawid, at hindi nagtagal ay nasira ang eroplanong sinasakyan ng Special Forces Team. Malapit na ring bumagsak ang unit ni Inchang kaya napilitan silang magparachute papasok sa North Korea. Pagkalapag nila ng ligtas, nabigla sila nang matuklasan na hindi nakaligtas ang Special Forces Team, na nangangahulugang sila na lamang ang natitirang grupo na dapat tumapos ng buong misyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pinangunahan ni Inchang ang kanyang team at agad silang dumating sa bilangguan kung saan nakakulong si Junpyong. Natuklasan nilang nagkagulo roon dahil sa lindol. Sa kabutihang palad, napatay na ng mga preso ang lahat ng gwardya, kaya nakarating ang grupo kay Junpyong nang walang pagtutol. Ipinaliwanag nila sa kanya ang misyon, ngunit kinutya sila ni Junpyong, sinasabing mga baguhan lang sila na walang kakayahan sa labanan. Sa kabila nito, kailangan pa rin ng team ang tulong niya, kaya pinalaya nila siya ngunit nanatili siyang nakaposas para hindi siya makatakas. Pinapaligo rin nila siya para makapaglinis ng kaunti. Good luck sa paghugas ng puwit habang nakaposas. Habang naliligo siya, napansin natin na ninakaw ni Junpyong ang wallet ni Inchang. Napansin niya ang ultrasound ng bata at pati ang mapa ng minahan. Mabilis na kinabisado ng tuso na lalaki ang mapa, pagkatapos ay pinunit niya ito at kinain. Nagpatuloy ang grupo at nadaanan nila ang isang gumuhong estatwa ng leader ng North Korea. Nalungkot si Junpyong at sinabing araw-araw niya itong nakikita mula sa kanyang apartment bago siya makulong. Hindi nagtagal, napansin ni Inchang na nawawala ang kanyang wallet. Ibinalik ito ni Junpyong at sinabi niyang kinain niya ang mapa ngunit kinabisado na niya ang mga ito bilang kalamangan. Nagalit ang isang batang sundalo at sinuntok ang tuso na lalaki bago siya mapigilan ng kanyang mga kasama. Sa kabila nito, nagpatuloy ang grupo sa paglalakad at mamaya ay sinabi ni Junpyong na kailangan niyang umihi. Dinala siya sa labas habang binabantayan ng sundalong sumuntok sa kanya kanina. Habang nangyayari ito, nagawa ni Junpyong na tanggalin ang kanyang posas, inatake ang lalaki, at tumakas. Dumating ang natitirang miyembro ng team at nasindak nang makita ang kanilang kasamahan na walang malay, habang nakatakas na si Junpyong at iniwan ang GPS. Naiinis, bumalik ang grupo sa lungsod para hanapin siya. Habang napapansin ni Inchang ang bumagsak na estatwa ng leader ng North Korea, naalala niya ang sinabi ni Junpyong na maganda ang tanawin mula sa kanyang apartment. Napansin niya ang isang gusaling malapit doon kung saan maaaring naroroon si Junpyong. Samantala, makikita natin si Junpyong na talagang bumalik sa kanyang bahay. Nagpalit siya ng damit at kinuha ang kanyang mga nakatagong baril. Naabutan niya ang kanyang asawa na bangag sa droga at tinanong kung nasaan ang kanilang anak. Sinabi nitong nasa bahay ng kapatid niya sa Puchon, malapit sa Mount Paekdo. Tinanong ni Junpyong kung siya ba ang nagpakulong sa kanya, at kinumpirma ito ng babae. Dahil sa galit, nagpaputok siya ng baril sa ere, na agad namang narinig ni Inchang at ng kanyang team sa labas. Mabilis silang dumating sa apartment at nadatnan si Junpyong na nakatutok ang baril sa kanyang asawa. Sa huli, hindi niya magawang patayin ito at siya ay dinakip ng team ni Inchang. Pagkatapos nito, itinuring siya ni Inchang bilang isang traidor at hindi pinayagang makilahok sa strategy meeting. Ngunit natatawa si Junpyong sa kakulangan niya sa pagpaplano. Kalaunan, siya ang nanguna sa team papunta sa pasilidad ng imbakan ng mga nuclear weapon. Doon, naghihintay ang mga sundalong North Korean sa isang military base na nakatago sa ilalim ng isang pabrika. Matapang na lumaban ang team at nagtagumpay na pabagsakin ang mga ito. Paglapit nila sa isang container, nakita nila ang isang elevator sa loob. Pagkatapos ilagay ni Junpyong ang password, bumaba sila ng milya-milya sa ilalim ng lupa para marating ang mga nuclear warhead. Itinali nila si Junpyong sa isang bakal, nagsuot ng specialized suits, at sinimulan ang pag-disassemble ng mga missile. Pero matapos masigurado ang uranium sa kanilang custom detonator, tumama ang pangalawang lindol at nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Junpyong at nakipag-ugnayan sa kanyang Chinese associate na nag-alok sa kanya at sa kanyang anak ng kanlungan kapalit ng isang bomba. Gayunpaman, iginiit din ito na kailangan niyang magdala ng technician na kayang mag-disarm ng detonator.
Dahil dito, napilitan si Junpyong na bumalik sa kinaroroonan ni Captain In Chang at ng kanyang team upang tulungan sila. Samantala sa Seoul, naramdaman ni Choi ang pagyanig ng lindol at agad na naghanda para pumunta sa military base. Ngunit naipit siya sa trapiko sa isang tulay kung saan isang napakalaking tsunami ang tumama, dahilan para anurin siya ng tubig. Gayunpaman, nakalangoy siya laban sa agos at nakarating sa ligtas na lugar. Samantala, nakipagkita si Professor Kang kay John at ibinunyag na mali ang kanilang unang pagtataya sa pagsabog. Ang malaking deposito ng iron ore sa ikapitong minahan ay nagpapabilis sa pagputok at iminungkahi niyang targetin ang isang mahina nitong bahagi upang maiwasan ang huling mapaminsalang pagsabog. Sa North Korea naman, papalabas na sina In Chang at ang kanyang team nang bigla silang atakehin ng mga taong hindi nila kilala, na walang tigil na nagpapaputok. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto nilang gumagamit ang mga kalaban ng heat detection. Kaya't pinasabog ni In Chang ang isang truck at sinindihan ito upang matakpan ang kanilang heat signatures at makatakbo palayo. Laking gulat nila nang matuklasan na ang US military pala ang umaatake sa kanila. Maraming sundalo ang nasugatan at napahiwalay sina In Chang at Junpyong sa natitira nilang grupo. Habang sumasakay ang dalawang lalaki sa isang military vehicle para tumakas, nakakagulat na pinagtaksilin ni Junpyong si In Chang sa pamamagitan ng pag-taser sa kanya. Samantala, sa South Korea, sinuspinde ng US military ang operasyon dahil ang paglipat ng border at pagnanakaw ng nuclear weapons ay paglabag sa peace treaty at maaaring magdulot ng digmaan. Kaya't nagpa siya si Professor Kang na umalis habang sinusubukan siya ni John na kumbinsihin na manatili, alam na kung iiwan niya ang operasyon, malubha ang panganib na haharapin ng South Korea. Gayunpaman, iginiit ni Kang na wala siyang magagawa at tuluyan siyang umalis. Kalaunan, sumakay si Kang sa isang bus papunta sa evacuation base kung saan nakasalubong niya si Choi. Siya ay umiiyak, kaya't pinakalma siya ni Kang at iniabot ang isang handkerchief. Sa kabutihang palad, hindi niya ito nagamit noon nang hinuhulaan niya na sasabog ang munting Mount Paekdu. Nag-usap sila ng ilang sandali at nalaman ni Kang na asawa ni In Chang si Choi at umaasa siyang makakasama ang kanyang asawa sa evacuation point. Nakaramdam si Kang ng kaunting pagsisisi, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa misyon ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, nakaposa si Junpyong kay In Chang at plano niyang dalhin ang bata at ang bomba para ibigay sa mga Chino. Ibinunyag niya na patungo sila sa Puchan, malapit sa Mount Paekdu kung saan naruroon ang anak ng kanyang anak na babae. Sa isang punto, pinahinto ni Junpyong ang sasakyan para umihi at sa panahong ito, nagawa ni In Chang na makalaya sa kanyang posas. Nang subukang pigilan muli siya ni Junpyong, mabilis na nilunok ni In Chang ang GPS at ipinahayag na ngayon ay magagawa na siyang sundan ng kanyang team kung saan man siya pumunta. Nagalit si Junpyong at nagkaroon sila ng matinding away. Sa gitna ng kanilang pakikipaglaban, bumangga ang military vehicle sa isang puno at hindi na gumalaw. Sa desperado na sitwasyon, nagsimula si In Chang na umiyak, sinasabi na baka hindi siya makabalik sa kanyang asawa ng buhay at baka hindi na niya makita ang kanyang anak o malaman kung dapat ba niya itong pangalanan na Inwang. Si Junpyong, na isa ring ama, ay naantig sa kanyang mga salita at nagpa siya na ipagpatuloy ang natitirang paglalakbay. Dinala ng dalawa ang detonator at nagsimulang maglakad habang nag-uusap ng normal sa daan. Inamin ni In Chang na hindi pa niya alam ang kasarian ng kanyang anak, kaya't itinuro ni Junpyong na makikita ito sa ultrasound picture. Desperado, tinanong siya ni In Chang kung ano iyon, ngunit tumangging ibunyag ng tuso na lalaki. Pagkatapos, tinanong ni Junpyong ang tungkol sa katapusan ng isang South Korean series na tinatawag na Damo na hindi niya napanood habang nakakulong. Nag-alok siyang ibunyag ang kasarian ng sanggol kung ibubunyag naman ni In Chang ang katapusan, ngunit tumanggi rin ang huli na sabihin kung bakit. Hindi nagtagal, inatake sila ng US military at nagsimula ang palitan ng putok. Mukhang tapos na ang lahat para sa dalawa, ngunit sa huling sandali, dumating ang mga natitirang miyembro ng team ni In Chang sakay ng bus at tinulungan sila. Sumakay silang lahat, at nagsimula ang isang matinding car chase laban sa US military. Nakikipagsapalaran ang grupo laban sa mga mabilis na sasakyan ng mga US military, ngunit naganap ang ikatlong pagsabog sa tulay, na nagpabagsak sa mga puwersang Amerikano sa lambak at inalis ang agarang krisis. Samantala, sa South Korea, kumalat ang takot sa mga tao matapos ang pinakabagong lindol. Dumating sina Choi at Professor Kang sa evacuation point kung saan ihahatid sila ng barko papuntang US.
Binigyan ng access si Kang dahil sa kanyang US citizenship, ngunit naiwan si Choi. Sinubukan ng propesor na tulungan siya, ngunit tumanggi si Choi dahil hinihintay niya ang kanyang asawa. Dahil dito, nakaramdam ng pagkakasala si Kang. Sa huli, sinabi niya sa kanya na nasa North Korea ang kanyang asawa, na labis na nakakatakot para kay Choi. Determinado na kumilos, gumawa siya ng isang huling hakbang at tinawagan si John upang makabuo ng mas magandang plano para harapin ang huling pagsabog. Samantala, determinado pa rin si Junpyong na isakatuparan ang kanyang plano at itinutok ang kanyang baril kay Inchang. Ngunit nang makita niyang naniniwala pa rin si Inchang sa misyon at determinado itong magtagumpay, sumuko na si Junpyong. Ibinunyag niya ang lokasyon ng minahan at nagpunta ng mag-isa upang hanapin ang kanyang anak, iniwan ang bomba. Samantala, naputol ang komunikasyon ng South Korean military sa team dahil sa interbensyon ng US. Nagpasya silang hindi sundin ang utos ng US at kunin ang kagamitan para matawagan si Inchang sa North Korea. Nakipagkita si John kay Professor Kang at kay Choi, at sa tulong nila ay natawagan nila si Inchang. Agad na hiniling ng propesor kay Inchang na baguhin ang ruta at pumunta sa Tunnel 7 imbes na Tunnel 9. Nasa delikadong sitwasyon ngayon si Inchang dahil wala siyang orihinal na mapa at kailangan niyang hanapin muli si Junpyong. Sa ibang lugar, narating na ni Junpyong ang Pochan at natagpuan ang kanyang anak na babae, na nasa napakasama na kalagayan. Siya ay traumatized sa lahat ng pinagdaanan niya at, higit sa lahat, hindi siya nakikilala. Labis itong nakapagpabagabag kay Junpyong at nagsimula siyang umiyak habang dumarating ang mga Chinese associate na humihingi ng bomba. Ibinunyag ni Junpyong na wala siya nito at nagmakaawa sa kanila na hayaan man lang ang kanyang anak na tumawid sa border. Ngunit lalo lamang nitong pinagalit ang mga Chino, na agad siyang pinaputukan. Bago pa man sila makapinsala ng higit biglang dumating ang US military at nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan nila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Inchang na parang bayani, may hawak na puting tela bilang tanda ng pagsuko. Ibinunyag niya na hawak niya ang bomba, ngunit nakakagulat niyang ipinakita na nakaset na ang timer ng bomba. Ipinaliwanag niya na itinakda niya ito para tumatapat sa ika-4 na pagsabog dahil doon na matatapos ang lahat. Natakot, at parehong tumakas ang mga Amerikano at Chino upang iwasan ang pagsabog. Matapos nito, nagpasya si Inchang na pumunta sa minahan ng mag-isa at pinilit ang lahat na umalis agad. Ngunit tumanggi si Junpyong na ibigay ang lokasyon, iginiit na sasama siya. Umalis ang natitirang team kasama si Sun-ok na umiiyak habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang ama. Bago pumunta sa tunnel, tinawagan ni Inchang ang kanyang asawa, na labis na nag-aalala para sa kanya. Humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling, at hiningi ni Choi na huwag siyang mahuli upang personal niyang makita ang kanilang sanggol. Nangako si Inchang at nagtapos ng tawag ng may luha. Si Choi, na parehong nababahala, ay biglang nagkaroon ng pagsakit sa kanyang tiyan kahit hindi pa oras. Nagpanik sina Professor Kang at John at dali-dali siyang dinala sa ospital. Matapos ang maraming paghihirap, narating ng dalawang lalaki ang tamang tunnel at nagsimula silang maglakbay sa loob ng minahan. Kailangan nilang bumaba sa elevator papunta sa tunnel at iset ang detonator, ngunit huminto ang lift dahil sa brownout dulot ng lindol na sanhi ng bulkan. Nagpasya si Inchang na putulin ang cable at bumaba kasama ang bomba, handang isakripisyo ang kanyang buhay sa tungkulin. Sa wakas, sinabi niya kay Junpyong ang katapusan ng damo kung saan namamatay ang lahat. Nabigla si Junpyong sa narinig ngunit ibinunyag na hindi pa talaga niya alam ang kasarian ng kanyang magiging anak. Sinabi ni Junpyong kay Inchang na mabuhay at alamin ang kasarian ng kanyang anak ng personal. Sa nakakagulat na pangyayari, biglang pumasok si Junpyong sa lift at isinara ang pinto, piniling bumaba ng mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ni Inchang, ngunit ipinakita ni Junpyong na siya'y malubhang nasugatan at sinabi na wala namang maghahanap sa kanya. Humiling lamang siya kay Inchang na alagaan ang kanyang anak dahil siya lang ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Kasunod nito, nagpaalam na si Junpyong at ginamit ang huling lakas niya upang dalhin ang bomba sa kanyang patutunguhan. Sa susunod, labis na nagdamdam si Inchang habang bumabagtas palayo mula sa Mount Paekdo. Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang uranium bomb habang si Junpyong ay namatay sa pagsabog. Matagumpay na napigilan ng pagsabog ang mga lindol at nailigtas ang napakaraming buhay sa buong Korean Peninsula. Si Choi, sa kabilang banda, ay ligtas na nanganak sa ospital.
Ang eksena ay lumipat sa isang taon pagkatapos kung saan nagtutulungan ang North at South Korea sa pangangasiwa ng muling pagtatayo ng peninsula. Bumalik si Professor Kang sa Korea mula sa US at sinalubong siya ni John sa airport. Lumalabas na nagpasya na siyang manirahan sa kanyang sariling bansa at inatasan siyang itaguyod ang isang renewable energy project gamit ang magma mula sa Mount Paekdo. Samantala, sa tahanan ni Inchang, nakikita natin ang mag-asawa na masayang namumuhay kasama ang kanilang anak at ang kanilang inampon na anak na babae, si Sun-ok. At hinding-hindi natin malalaman ang kasarian ng sanggol. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.